balita, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito po sa mga nakita po nating balita. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan po ito po mga kandidato natin sa Mayo 12 mga kababayan, na ito yung mga kandidato na nakikita po natin na makakatuwang ni PBBM para paglingkuran ng sambayan ng Pilipino in the future mga kababayan, kung sakali na pala rin po ito po mga kandidato po natin na ito mga kababayan. Ano po, so anyway, ito, puntahan na po natin etong ating mga talakayan mga kababayan at mag-umpisa na po tayo dito sa napakagandang katanungan mga kababayan sa press con. Sa press briefing kanina ng PCO mga kababayan, na kung saan naitanong po dito yung tinalakay natin nung nakaraang araw patungkol po dun sa sinabi ni Harry Roque mga kababayan na mahirap ibenta etong si PBBM mga kababayan, na kahit gaano pa man kagaling yung spokesperson ng Malacanang ng Palasyo mga kababayan, kung hindi talaga kabenta-benta daw ang presidente, mahirap daw po talagang ibenta yan. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang sagot po dyan ni Atty. Claire. Ano po, i-play na po natin mga kababayan. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Ay, wait lang bago natin to pag-usapan. Balita ko, meron daw dyang meron daw dyan mga taga-task force na may group chat na na ipinopromote daw, wag daw iboto ang mga kandidato ni PBBM mga kababayan kasi mga budol daw. Aba, kung meron dyan mga mga taga-task force na na nagpo-promote na wag iboto yung ikinakampanya ng presidente, at ang ipinopromote ninyo ay sino Marcoleta at kung sino-sino pa, tigilan nyo na po yan. Kasi ipinapahamak nyo lamang po ang bansang Pilipinas. Ito naman ay paalala lang. Anyway, mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Nakaw! Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Diba? Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Kasi tingnan nyo mga kababayan bigyan ko kayo ng isang example na nahirapan mga kababayan yung mga taga-suporta or yung mga tagapagsalita ni Duterte nung panahon po niya. Natatandaan nyo ba mga kababayan nung nagkaroon dati si Duterte ng speech na kung saan inilalarawan niya kung paano niya mga kababayan di umano minulestya yung katulong, yung kasambahay. Inilalarawan niya mga kababayan. And then, kita nyo ba kung paano nung itinatanong dati yon kay Panelo, si Panelo pa noon mga kababayan, hirap na hirap si Panelong ipagtanggol si Duterte. At sinasabi ni Panelo na yun daw pong sinasabi ni Duterte pagbibiro lamang daw mga kababayan. At lagi po nilang itinatanim sa utak ng sambayan ng Pilipino noong mga panahon na yon na lahat ng sinasabi ni Duterte na hindi maganda o kahit nga mga kababayan yung panghalik ni Duterte sa mga kababaihan na lantaran mga kababayan noong mga panahon na yon, kapag nagkakaroon ng ganito na press briefing, etong si Panelo, lagi niyang sinasabi at itinatanim sa utak ng sambayan ng Pilipino na lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte, lalo na yung mga pambabasto sa kababaihan, yung pagkikwento niya kung paano niya minolestya yung kasambahay, yung katulong, lagi nilang itinatanim sa isipan ng taong bayan na nagbibiro lang daw. Joke lang daw. Lahat ng ginagawa ni Duterte, kahit na nakikita ng mata, especially ng mata ng mga kabataan, yung lantarang pambabastos ni Digong na mga kababaihan. At kahit hindi siya gaanong pinaniniwalaan si Panelo ng mga tao, especially nung mga tao na sumusuporta sa oposisyon, diretso lang sila sa pagsasabi na biro lang daw lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Especially mga kababayan, nung nagsalita si Digong na nangungurap siya, nagdanakaw siya sa gobyerno pero ubos na. Di ba makikita nyo naman mga kababayan kung paano idepensa naman ni Harry Roque yun. At lagi nilang sinasabi,
yung salita na nagbibiro lang. Si Duterte, alam niyo kung tutusin mga kababayan, mas mahirap idepensa si Duterte kaysa po kay PBBM. Bakit mga kababayan? Si PBBM, kapag may mga ambush interview, nakakapagsalita si PBBM. Direct to the point na sinasagot ng presidente yung mga katanungan sa kanya. Si Digong nung mga panahon na yon, sala sa iniiwasan niya mga kababayan, may mga katanungan siya na may mga kasagutan siya na idadaan na lamang po niya sa pagmumura. Masabi lamang na nasagot niya yung tanong ng taong bayan kahit hindi naman. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Hindi po kami salesman dito. Nako. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi... si Roque kasi mga kababayan, dati ang ginagawa ni Roque, lagi niyang ibinebenta si Duterte kahit hindi naman gaanong kinakagat ng publiko. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nung mga panahon na nagsasalita etong si Roque, kapag ka matitindi yung katanungan, lalo na pagkapatungkol sa West Philippine Sea mga kababayan, lagi nilang iniiwasan o kalimitan sa tanong ng sambayan ng Pilipino, iniiwasan po nila, tapos sa huli papasukan nila na nagbibiro lang si dating Pangulong Duterte. Lalo na nga mga kababayan, nung kainitan ng mga panahon na yon, nung issue about dun sa paglalarawan ni Duterte, kung paano niya minolesta yung kasambahay, hirap na hirap silang ipagtanggol at ibenta si Duterte sa taong bayan ng mga panahon na yon. Especially mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung mga panahon na lantaran, yung panghalik ni Duterte sa iba't ibang mga babae, hirap na hirap silang ibenta si Digong noong mga panahon na yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi po kami salesman. Kami po ay messenger. Tama. On another matter lang po. Ma'am, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat. Tsaka alam ko mga kababayan, parang sinagot na po yan ni parang pinabulaanan na yan ni Secretary Jay Ruiz. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Tama. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka bago pa at excited pa. Okay. Your reaction? Yan. Yes, opo, masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda po yung gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat. Dapat ganyan yung mga senador. Okay lang masabihan na excited ka mga kababayan sa ginagawa mo. Ang mahalaga doon, excited ka dahil gusto mong paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo, sana marinig natin yan. Doon sa ibang mga senador na inuuna yung pagbabakasyon, inuuna yung pangangampanya kaysa gampanan po yung kanilang trabaho. Dapat marinig natin sa mga senador na lagi silang excited sa araw-araw para tuparin yung ipinangako at yung sinumpaan nilang tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Dapat ganito, mga kababayan. Excited silang tumulong sa sambayan ng Pilipino, hindi dun sa excited sila na magbakasyon sa kung saan saang bansa
at mangampanya at bumalik ulit sa kapangyarihan. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Po tayo, lalong-lalo na po, yung mga taga-gobyerno, dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Dan madami na namang iiyak dyan. Especially yung dalawang laos na radio man, mga kababayan. Alam niyo pag nagsasalita ng mga ganitong klase ng salita, etong si Atty. Claire Castro, maraming umiiyak dyan. Especially yung mga dating radio man na hindi marunong magbayad ng kanilang black time, mga kababayan. Alam nyo, iiyak na naman yung mga yon. Titirahin na naman etong si Atty. Claire. Pero ang maganda dito, mga kababayan, nakikita naman natin din kay Atty. Claire na kada may press briefing, kada may interview, mga kababayan, lagi po siyang handa na sagutin yung katanungan ng sambayan ng Pilipino. Yan yung maganda sa isang public servant, sa isang taong gobyerno na laging excited na magtrabaho at gampanan yung kanilang mandato para iparating sa taong bayan yung katotohanan, especially yung mga magagandang nagagawa ng ating gobyerno. Hindi katulad noong mga panahon na si Trixie Cruz Angeles pa ang naandya dyan sa PCO na laging parang, kung titingnan nyo, kada lagi may interview, parang laging tamlayin at parang hindi kumakain, hindi umano, mga kababayan. Mismong siya na nga nagsabi sa isang peace rally na nagugutom na nga siya. Kung makikita nyo sa mga dati niyang interview, parang laging tamlayin tuwing magkakaroon ng press briefing. Kaya nga mga kababayan, doon sa panahon na tinanggal siya, talagang suportado natin ang gobyerno kasi hindi po natin kailangan ng tagapagsalita na laging tamlayin at kung titingnan mo, parang laging walang gana na magsalita. Lalo na sa mga press briefing po niya. Kaya napakalaking tulong, mga kababayan, na napaupo etong si Atty. Claire dyan po sa PCO dahil nakakita po tayo ng isang tao na talagang nakakapag-deliver ng maayos ng salita patungkol sa kung ano yung ginagawang hakbang ng ating gobyerno at laging updated, mga kababayan, sa kung ano yung importante na dapat pong malaman ng sambayan ng Pilipino. So maliwanag naman yung naging sagot ni Atty. Claire dito po sa sinasabi ni Harry Roque na mahirap daw ibenta ng isang PCO, eto daw pong presidente, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, kada may tanong naman kay Atty. Claire, nasasagot po naman yan ng maayos at talagang direct to the point. Mas madaling naiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung tutuusin, mga kababayan, yung katulad ni PBBM na presidente, napakasarap po niyang ibenta, mga kababayan. Hindi katulad ni Digong, nakakailanganin mo pang magsinungaling ng paulit-ulit sa mata ng napakaraming tao para lang masabi na napakalinis ng presidente kahit lantara na nakikita ng sambayan ng Pilipino yung kabulastugan na ginagawa, lantarang nagpapakita ng kamanyakan sa kung kani-kanino mga babae. Di ba, mga kababayan?